Ganito nga yung ginagawa ng mga Indiano kapag ikakasal na sila at kinukuha nga yung print ng kamay ng bawat pamilya at ipapakita ko nga sa inyo ang mga naging pangyayari sa araw na ito. Guys, so papaalis tayo ngayon dahil ikakasal nga yung cousin namin na si Hiro. So, ngayon ay nag-set up sila ng kainan doon sa bahay nila and maraming tao kaya dapat ay traditional dress tayo. And papakita ko si Baby Ivan. So, nakabihis nga kami ngayon guys dahil pupunta nga kami doon sa bahay ng pinsan ni Milan. And dito nga ay binihisan ko na nga din si Baby Ivan. Alam nyo kasi guys, kapag naalis kami ay inuuna ko talaga yung anak ko. Pagkatapos ay bibigay ko nga siya sa binan ko para ako naman yung makapagbihis. Hindi naman pwedeng tayo ay maayos yung forma tapos ang anak natin ay gusgusin. Di baling tayo na yung gusgusin, wag lang yung anak natin. Kaya naman ay naabutan ko nga siya dito na nakikipaglaro sa mga bata. Naglalaro nga siya kasama si Radeshri. Nakakatuwa nga din guys dahil dito nga sa harapan ng bahay namin ay meron nga isang matandang babae na napakasungit. Pero kahit nga si Ivan ay nagkukulit doon, ay gustong-gusto niya nga yung anak ko. Kaya naman ay iba talaga yung karisma. And dito nga sa likuran ng bahuran namin kami dumadaan ngayon dahil nga ay nandirito na yung sasakyan namin at nandito na nga yung parking. And tignan niyo naman si Ivan guys. Kahit mag-ikot-ikot siya dyan ay wala na kaming masyadong tension dahil nga ay safe na itong playground niya. And dito nga guys ay kinukuha na niya nga yung kamay ko and maglalakad na nga lang daw kami. Kaya naman ay sinabihan ko si mami na umalis na nga kami para ay doon na nga siya makipaglaro sa mga pinsan niya. Ivan, tuwang-tuwa siya makakita ng chicken. chicken. Ivan, chicken kay dia. Chicken kay che. Chicken. Dahil nga vegetarian yung mga tao dito sa lugar namin, kaya naman ay bihira ka nga lang talagang makakita ng mga manok. Kaya naman si Ivan dito kapag nakakita ng manok ay tuwang-tuwa talaga. Pagkarating nga namin dito sa may function area ay nakita nga namin na nakaayos na and ito nga mga pinsan ni Ivan ay kinuha agad siya. And meron nga akong ganap bukas guys dahil isa nga ako sa mga gagawa ng ritual ng ikakasal. Kaya ngayon pa lang ay meron na nga silang tinatali sa akin na sinulid. Isa nga ito sa palatandaan na kasama nga ako sa mga ritual bukas para nga hindi nila makalimutan kung sino-sino nga yung mga kasama. So nakatakas nga sa kulungan ang Ivan ko at dito nga ay nagkukulit-kulit siya. And kasama naman niya kasi yung mga pinsan niya kaya wala naman akong problema. And ito nga yung ikakasal guys, ito nga si Here and dito nga yung mga kababaihan na nakalimutan ngang magmehendi or walang time na maglagay ng hand art ay dito nga sila nag-hand art. Especially yung mga kalalakihan. Alam niyo naman kapag may free time, yun nga yung pinagkakabalahan nila. So merong kaunting free time ngayon. Kaya naman pinagdiskitahan nila na lagyan ng hand art yung mga lalaki dito. Yung mga malalayo nga mga kamag-anak ay nagsidatingan na rin. Maaga kasi yung umpisa ng kasal bukas guys at meron nga 3 seremonya. Merong piti, may garasyanti at saka kasalan. Kaya naman ay maaga silang gigising, magpapa-makeup para nga hindi malate. Pinapakita nga din nila sa akin yung naging mehendi ng bride and ito nga yung mehendi niya guys and napaka-detail talaga nito. Inabot nga daw sila ng 4 to 6 hours sa paggawa nito dahil hanggang braso nga yan. Tapos ay meron din sa paa. Natatawa nga ako sa mga bata dito guys dahil pinag-aagawan nga nila si Baby Ivan at gustong-gusto ngang laruin. Ito namang isa guys ay buntot ng buntot sa akin. Kaya naman ay niloloho nga nila ako na kapag kasama nga daw si Ivan ay wag na nga akong sasama dahil kapag nakikita kasi ako ng anak ko guys ay lagi nga siyang sumasama sa akin at ayaw na sa ibang tao. Kaya naman ay naiinis sa akin yung mga pinsan. Kaya naman ay pinapatago talaga ako. Kahit nga nandyan yung binan ko guys kapag nakita niya ako ay pabuhat yan talaga sa akin. Wala nga din siyang tigil sa pagkain ng kung ano-ano guys. At yung mga tita nga niya dito ay binibigyan siya ng biskwit at iba't ibang mga pagkain pambata. Naglaro-laro nga lang si Ivan dito hanggang sa gagawin na nga nila yung pagkuha ng print ng kamay ng mga kamag-anak, especially yung mga bata. Kaya naman ay pinakuha na nga nila sa akin si Ivan dito at lagay ko na nga daw doon at buhatin. Meron nga silang ginagamit na kulay red na kangko kung saan ay yan yung ibubudbud sa kamay or babasain para nga makuha yung print.
Tinawag na nga yung lahat ng mga magpa-participate dito para nga ma-assemble nila kung sino nga yung mauuna. And dahil nga ang pinakamaliit dito ay si Ivan guys, kaya siya nga yung pinakanauna and 2 kamay nga yung ginamit sa kanya. Medyo nandidiri nga yung anak ko dito guys kasi si Baby Ivan kapag meron siyang mahawakan na medyo malagkit ay agad niya nga pinapapuna sa akin. Kaya naman ay talagang nahirapan ako sa paglalagay nitong print dito sa may tela. Pero buti na lang ay nandirito nga rin si Hiro at tinutulungan niya nga ako. Siya yung naglalagay nitong kulay red and dinidiinan niya nga habang hawak ko si Baby Ivan. Yung tela kasi na to guys ay siyang gagamitin nila na pang-cover sa bride kapag nga ay hihahatid na siya doon sa may altar or doon sa may parang mandap kung tawagin. Parang tayong mga Pilipino guys kapag kinakasal tayo ay meron tayong veil. Siya din ay merong ding veil pero yung mga kamag-anak or yung mga uncle niya ang siyang maghahatid sa kanya. And ito nga ang tela na ito yung hahawakan nila and parang ipang sisilong sa may ulo niya. Usually kasi yung mga uncle yung naghahatid pero dahil nilagay nga namin yung mga print ng kamay namin, parang sumisimbolo yan na kasama kami sa paghahatid sa kanya sa may groom niya.